Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Dito po tayo sa ikalawang bahagi kung saan binibigyan ng buhay ang bawat sitas o aralin na nakatalaga sa araw na ito ng Sabado. Ito, dapat tayo dito sa isang aralin. Sabi po sa Ebanghelyo ni Apostol Mateo, sa Kapitulo 12, versikulo 43 hanggang 49. Ang sabi po ay ganito: Tatapwat kung ang karumaldumal na espiritu, kung siya'y lumabas sa tao, ay lumalakad sa mga lakong walang tubig na humahanap ng kapahingahan at hindi magkasumpong. Kung nagkakayoy, sinasabi niya, babalik ako sa aking bahay ng nilabasan ko, at pagdating niya ay nasusumpungan niyang walang laman, walis na at nagagalakan. Kung nagkakayoy, yumayaon siya at nagsasama ng pitupang espiritu na lalong masasama kaysa sa kanya. At sila'y nagsisipaso at nagsisitahan doon, at nagiging lalo pang masama ang huling kalagayan ng taong yaon kaysa una. Gayon din ang mangyayari sa masamang lahing ito. Kaya po ito ay nababahagi sa dalawang tema. Hindi baga ang ating dakilang Panginoon nung siya ay magpasimula ng kanyang ministeryo, siya po'y nag-ayuno ng 40 araw at 40 gabi na hindi siya kumain, at pagkatapos, tinukso siya ng diablo. Pagkatapos po noon, siya po ay nag-umpisa na ng magtawag ng 12 alagad. At ang ipinagdalo sa 12 alagad, ang kapamahalaan para sakupin ang mga masamang espiritu, ang mga demonyo na nandito sa ibabaw ng isang libutan. Ngayon po, kung maaralin natin, ang lahat ng mga nilikha sa ibabaw ng isang libutan, tao man na may espiritu man sa ilalim ng lupa, masama man yan, sa tubig man yan, o anuman ang kalagayan yan, na sumasa ibabaw ng lahat ng yan, ang espiritu ng ating dakilang Panginoon. At sa ibabaw din niya, ang espiritu ng kanyang Ama. Sa mga katuwid, bakit ang pinag-uusapan natin dito, espiritu? Ano po ba ang espiritu? Ang espiritu ay diwa. Ang tao po nabubuhay dahil po sa hininga ng buhay na nasa atin, kaya tayo naging kaluluwang buhay. Ngayon, ang ating dakilang Panginoon, bakit ipinagkaloob niya ang sa kanyang mga alagad na sakupin ang mga demonyo, o sakupin ng mga alagad niya ang mga demonyo? Sapagkat po, tunay na ang demonyo ay nananatili dito sa ibabaw ng sanlibutan. Dahil pinanas na niya ang tuksuin siya. At itinuturo niya rin sa kanyang mga alagad na kung ang demonyo mismo ang tumukso sa ating dakilang Panginoon, marami din yung mga alagad na tutukso, hindi naman ang mga alagad ng ating dakilang Panginoon. Ngayon po, ilagay natin sa kalagayan natin sa ngayon. Tayo pong mga tao, kapag tayo po ay palaging masayahin, palaging nananalangin, palaging nagkikipag-ugnayan sa ating dakilang Panginoon, sa pagninilay-nilay ng mga salita ng Diyos, sa pakikinig ng salita ng Diyos, malayo po tayo doon sa mga masasamang espiritu. Pero kung tayo po ay madamdamin, problematic, minsan nagugulalas pa, naulanan lang para akong sipunin, para pang hilingi. Minsan naambunan lang, uubuhin ata ako. Bakit kung sasabihin niya ang isang tagay na hindi naman dapat? Tayong mga binigyan ng pag-iisip, mag-isip tayo bago natin ibulala, sapagkat kapag nagkaroon ng
pagkakataon ang mga masamang espiritu sa pamamagitan ng ating pagsasalita. Papasok po siya sa tao. Ang karamdaman ay espiritu. Ngayon po, kapag sa pamamagitan ng kapamahalaan ay pinagkaloob sa bawat isa sa atin, na tayo'y ginamit upang patungan ng kamay ang may karamdaman at siya'y gumaling, lumabas ang espiritu. Ngayon, ano ang gagawin ngayon ng espiritu? Sabi niya, maghahanap siya ng kanyang pagpapahinahan. Ngayon, kung wala siyang masumpungan, babalikan niya yung tao na kanyang nilabasan. Malinis na at nagagalakan. Kumbaga, tama yung sinabi kanina ni Brad, nagsisi na. Nagbalik loob na sa Diyos. Malinis na, banal na. Ngayon, hindi niya na kaya ang balikan yun. Hindi siya makapasok doon dahil hindi niya na kaya. Ang gagawin niya, maghahanap siya ng pinupang espiritu na mas masasama kaysa sa kanya. Tatawagin niya yun, magiging 8 sila lahat na papasok doon. Kaya po, hahanap naman ang paraan na kapag nagkamali, halimbawa, may payo na kinakailangan ika nga, pag-ingatan mo ito kaibigan o kapatid, huwag kang iinom ng malamig. Ang paglaban o ang kasalanan ay paglaban. Kapag sinabing huwag kang iinom ng malamig at nilaban mo, may kasalanan, doon na magkakaroon ng pagkakataon yung 8 espiritu makapasok. Kasi yung isang espiritu lumabas, magsasama pa siya ng 7, di magiging 8 na sila. Kaya nagiging mas malala ang kalagayan. Ang termino niyan sa atin, dina. Sa Bicol, nabaghat. Kaya po, kung titingnan natin, maliit na bagay lang yung mga bawal. Halimbawa ka nga, dahil sa ating karupukan, hindi tayo kumakain ng wasto sa oras, nagkakaroon tayo ng ulcer o kaya hyper, tumataas ang acid. Galing po yun sa kasalanan. Bakit po? Alam mo nang sumakit na, dapat dito pa lang sa pag-iisip natin, alalahanin natin, napahamak na tayo ng isang pagkain, inulit mo pa, kasalanan na po yun. Sa nakakaalam ng paggawa ng mabuti at hindi ginawa, kasalanan ito sa kanya. Kaya po, napapahamak ang tao, nagkakaroon ng pagkakataon yung isang espiritu na lumabas, kasama pa ang 7 espiritu na yun mananahan doon sa kanya. Kaya ngayon, kahit anong gawin natin pagpagamot, nahihirapan na po ang manggagamot. Bakit po? Mas malakas na siya. Kaya kung titingnan natin, halimbawa, kapag ang isang tao ay inaalihan ng mababang espiritu, kapag siya ay pinalabas, hindi na madala. Kapag iyan ay nabinat at bumalik yung espiritu, halimbawa, tinuro sa atin, na magpalabas ng mga masamang espiritu sa isang tao. Totoo, kapag isa lang yung espiritu niya, na palabas natin sa pamamagitan ng pagkakats o pagpapalabas o pagpalayas ng masamang espiritu sa pangalan ni Hesus Kristo ng taga-Nazaret, sumusunod siya. Pero ngayon, ang gagawin niya? Magpaplano din siya. Kaya ngayon, tutulungan din natin yung tao na nilabasan ng masamang espiritu na magplano din na huwag nang magkasala upang hindi na magkaroon ng pagkakataon yung mga masamang espiritu makabalik. Sapagkat ang plano niya mabuti din na para sa kanya. Naghahanap siya ng 7 pa. Ibig sabihin, pasasamayin niya lalo yung kalagayan ng tao na kanyang nilabasan. Kaya kung tinayin natin, kapag ang isang tao nilabasan ng masamang espiritu, gumaling, sigurado pag inatake uli yan, 7 espiritu mo na uli ang palalabasin mo yan, kasama yung isa. Kung hindi pa natin ng isang beses lumabas, pagkatapos bumalik, mag-ihip ka 8. Sapagkat magiging 8 na yung masamang kung kaya natin palabasin yung 8. Paano kung 7, di naiwan yung isa. Kaya po, kung aralin natin, sitas por sitas, kinakailangan po natin matuto ng mga bagay na itinuturo ng ating dakilang Panginoon. Sapagkat hindi po si San Mateo ang nagsabi nito. Siya lang po ang nagsulat
ng lahat ng sinabi ng ating dakilang Panginoon. Ngayon po ito lang isang tema. Samantalang siya ay nagsasalita pa sa mga karamihan, narito ang kanyang ina at ang kanyang mga kapatid na nakatayo sa labas. At ibig nilang siya ay makausap. At may nagsabi sa kanya, narito ang iyong ina at ang iyong mga kapatid ay nakatayo sa labas na ibig nilang makausap ka. Ngunit siya ay sumagot at sinabi sa nagsabi sa kanya, sino ang aking ina? Sino ang aking mga kapatid? At iniunat niya ang kanyang mga kamay sa kanyang mga alagad at sinabi, narito ang aking ina at aking mga kapatid. Ngayon kung aralin po natin mga kapatid, sa pagpapaliwanag dito ng ating dakilang Panginoon, naroon sa kanyang sa labas, ang kanyang magulang, si Maria. Tinuturo, narito ang nandito ka na sa labas ang iyong ina at mga kapatid sa laman. Ibig sabihin yung kadugo ng ating dakilang Panginoon. Sapagkat may kapatid po ang ating dakilang Panginoon, maaga po kasi nabaho si Maria. Ngayon po, ang nangyari po nito, ang ating dakilang Panginoon, kumbaga, nasa pangangaral na siya. Nasa ministeryo na siya ng pag-iibanghilyo sa mga tao. Nagpili siya ng mga alagad, nangaral sa mga tao, at kung ano-ano mga turo ang italo ng ating dakilang Panginoon. Ang ating Panginoon po, meron siyang tinatawag na prinsipyo. Sapagkat, sa oras ng ibanghilyo, kapag maraming tao ang nakikinig at nagpapahalaga, nakikinig ng ibanghilyo, pagkatapos mo, i-istorbuhin lang dahil nandyan yung nanay mo, nandyan yung kapatid mo, kinakailangan po hindi piling i-interact yan. Lalong-lalo na kung ang pakay lamang ay para sa dahil magulang, dahil emergency, kundi kinakailangan magpatuloy sa pagpapaliwanag ng ibanghilyo. Sapagkat hindi mo tumitingin ang ating dakilang Panginoon sa kadugo, kundi tumitingin siya doon sa mga tao na may pagpapahalaga sa kanyang mga aral. Halimbawa, sa buhay natin, pagka minsan ang mga totoo nating kadugo, magulang, kapatid, minsan anak o asawa, minsan sila pa ang nagiging sagabal o nagiging dahilan upang hindi tayo makadako ng templo. Lalong-lalo na kung hindi pa mananampalataya. Pero po, kung tayo po may pagsisikap, may pagdanasa na makaabot sa templo, kahit pa tayo harangan, gawin natin sapagkat yun ang kalooban ng Diyos. Sinurukan ko na rin yan noon. Sabi ko, punta ako ng templo. Anong sabi? Subukan mong pumunta ng templo, lahat ng damit mo lipad. Sinong sasabihin ko? Yung sinabi niya o yung kalooban ng Diyos? Kalooban ng Diyos. Punta ko ng templo. Pag-uwi ko, lipad talaga yung damit. Ayun, binulungan ko. Ito ang buhay ko yan. Sabi ko, sino pa kasi ang nagtangkad na ito? Kawawa naman yung maglalaban ito. Ngayon naalala na, nung nilalapitan ko na ang asawa ko, sabi niya, hindi ko alam may nag-uugyok sa akin para pigilan kang pumunta ng templo. Pero kung hindi ako nagsuko, ginawa ko ang ayon sa kalooban ng Diyos. Nagpatuloy ako ng pakikinig ng ibanghilyo kahit hindi ako tawagin ang mahalaga pumunta ka ng templo. Tayo mga mga tao, pagka minsan kapag hinaharangan para makapunta ng templo, minsan hindi na natin nagpuro yung kalooban ng Diyos.
kung may tapat na pananampalataya at pagkikisa sa ating dakilang Panginoong Jesucristo, anong pakialam ko sa mga sakakal na ang mahalaga makarating ako ng templo? Yan po ang dapat, sapagkat kung titingnan mo, yung magulang mo, yung kapatid, yung dumamay, pumunta ng templo, napakarami kang anak, kapatid, magulang sa templo, na hindi mo kaluho. Sila ang mga kapatid natin kasama ni Kristo nandito, nagbigay ng oras at panahon para makinig ng Ebanghelyo. Nang nagpahalaga ng oras, sapagkat pag hindi ka na lang magtrabaho, sayang yung sahod mo sa araw ng Sabado. Alin ba ang mahalaga? Yung nag-iisa nating kaluluwa na naghahanap, nagsisikap, na magbigyan ng pag-asa doon sa buhay na walang hanggan o yung kikitain natin makasanglibutan. Marahil, hindi naman tayo pagkukulangin ng Diyos sapagkat tayo nasa Kanya. Aralin natin, hindi ba dapat kami sa mula Lunes hanggang Linggo na ubos natin ang oras sa pagtatrabaho ang tanong, meron bang naipon? Nagtrabaho ka ng Lunes hanggang Biyernes, yung Sabado nasa templo ka, yung Linggo nasa templo ka, hindi ka ba nagkulang? Ang tanong, sinong nagpuno ng kulang? Na 5 araw ka lang nagawa, pagkatapos, o kaya 3 araw ka lang nagawa, at hindi nagkulang yung pangangailangan. Saan galing yung pagpupuno? Sapagkat, pinakinggan natin siya. Sapagkat sumunod tayo sa Kanya, ang biyaya naman ay umaako, lalo-lalo na kung nagkatalog tayo dyan sa kamay. Parang English din siya, kapag nakitaan sa puso natin na kung maalala natin yung isang babaeng bao, 2 lista lang ang ibinigay. Tapos yung malamang kumakalansin patungutulong pa yung taban habang hinuhulog. Pero, mga parte lang yung mga butang. Pero yung isang babaeng bao na 2 lista na lang, yun na lang ang natitira sa kanya. Inuubos niya pa, pagkain niya na lang, inuubos niya pa. Yun po ang pinagpapahalagahan ng Diyos. Kaya po, tinuturo sa atin dito sa templo kung ano ang magiging tungkulin natin dito sa templo para tayo magagawa, mapalago natin ang templo ito. Lalo-lalo na ang pagpapangaral ng Ebanghelyo. Hindi ba dati noon, nagsasalita lang dito ang tao o mga ebanghelista, hindi man lamang nakarating sa malayo dahil walang audio. Pero dahil nga sa pagpapala ng Diyos, gumagamit na tayo ng audio para lumagas. Kung baga nag-i-inform na rin, yan po ay dahil po sa tulong ng bawat isa sa atin. Kaya po kung aralin natin, lahat ng makukuha dyan sa kaban, para yan sa ikasusulong, ikaluluwan hapit ng Diyos, para po yan sa ikabubuti. Para ganapin pa natin ang Ebanghelyo. Sapagkat kung hindi man natin masumpungan ang kapanatagan ng ating kaluluwa sa ating mga katahanan dahil puro problema, hindi masolve na mga sulot o mga pagsubok na dumating sa ating buhay na parang damo pumunta tayo sa templo, nandoon yung mga kapatid natin, pili tayo ang talisan doon. Hindi mo siya kaalit, hindi mo siya kaaway, kundi parte siya ng katawan sa magkatuloy bagay ang iglesia. Kaya tayo nandito, nagdadanayan, nagtutulungan para ikasusulong, para marami ng mga tao ang mahigayat at magpatuloy pa sa paglilingkod sa ating dahilan Panginoon. Sapagkat nandito mo tayo, hindi paglilingkuran lamang ang kapwa, kundi ipalagay natin ang ating kapwa ay mas mahalaga pa kaysa sa atin. Na dapat kung anong masakit sa ating kapwa, kung anong masakit sa ating sarili, huwag na natin gawin sa ating kapwa. Sa pagkatuloy bagay, mga kaibigan tayo, tulad sa magkakapatid,
katulad ng itinuturo ng ating dakilang Panginoon. At ganoon din naman sa ginagawa ng Panginoong Diyos na nagpapaulan siya sa masama at sa mga mabubuti. Sa mga ganap at sa mga diganap, hindi po pinabaliwala ng Diyos. Tayo ng lahat ay magpahalaga sa bawat isa sapagkat yun po ang kalooban ng Diyos. Kaya magturingan tayong magkakapatid. Yan po yung tinatawag ng ating dahilan tayo. Sila ang ating mga ina. Sila ang ating mga kapatid. Ang mga tao na nagbigay ng oras at pagkakataon makatako ng templo upang makinig ng Ebanghelyo. Sapagkat ang Ebanghelyo dumadami lang sa iba't ibang ng tumatayo dito sa unahan. Ito po yung Ebanghelyo ito para sa amin lahat. Kaya po tayo po yung mga ina at mga kapatid ng ating dahilan Panginoong Yesus Cristo. Ito na nandiyan na lang muna ang pakikibahagi natin sa oras na ito sapagkat tumating ang oras. Biyaya at kasakala ang sumagana sa bawat isa at ano man ang ating mga kahilingan, ano man ang ating mga inanasa sa ating buhay na tayo po ay baguhin ang ating sarili, iling lahat natin yan sa Diyos at ipagkakaroon sa atin ang kanyang pagkakala. Salamat at magandang umaga sa ating lahat.